Magandang araw Pilipinas, ako po Senyoy ng What's News. VP Sara, iginiit na hindi siya tatakbo bilang Pangulo. Iginiit ni Vice President Sara Duterte na wala siyang planong kumandidato bilang Pangulo ng Pilipinas. Ito ay matapos ang pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ipabayan na lang sa ibang bansa. Nilinaw naman ni VP na may tiwala pa rin sa kanya si President Ferdinand Marcos Jr. dahil nagkausap sila at alam umano ng Pangulo ang tungkol sa umuugong na balita tungkol sa impeachment laban sa pangalawang Pangulo. At para pag-usapan tungkol sa balita niyan, makakasama po natin ngayon si Kuya Yeri at Dema. Parang narinig ko na yan. Oo nga, parang nabasa na natin. Parang tatay niya nagsabi na rin ng ganyan dati. Tapos, Siya rin, mismo. siya rin, di ba? Nung hindi pa siya, Sabi- nung tatakbo, di daw siya tatakbo. Na, Sabi- Dapat sinabi niyang, di ako tatakbo sa pagkapangulo. Pag tumakbo ako, papuputol ko ang aking leg. Sabi ni Sara VP Sara na hindi naman daw siya nag-ambisyon na maging Vice President. Char, pero tumakbo siya. kaya Tapos, nga, Sinungaling! Tapos ito pa, may last na para palugit para sa sarili, may butas na hinihanda. Diyos na raw ang bahala. Ay, So, nako. although hindi niya gusto maging pangulo, Diyos na raw bahala sa ano man ang depende, mangyari. sino ba, Diyos niya? Ito nakakawalang ganang makita yung performance ni Sara kasi 'di ba doon lang sa confidential fund na issue Biruin mo, sabihin ba naman na hindi sumuporta sa confidential fund ay kalaban ng bayan, ng kalayaan, etc. Pero hindi sinabi nila ng na di na raw nila yung push. Pero meron tayong example na kahit walang malaking pondo, napakadaming proyektong nagawa. 'Di ba? Kumbaga, sige, wala akong fund na maaasahan sa admin ni Duterte masyado. Kasi nga, 'di ba, binawasan yung kanyang pondo. Tapos, mas marami pa siyang proyekto doon sa mismong pangulo na tulog lang ng tulog sa Davao. Kasi nga, ang kailangan dyan sa posisyon na yan, political will, hindi funding. Hindi funding, di ba? So, bago pa gugustuhin yung isang masasabi ba natin, underperforming na VP? Doon sa dating Pangulo, sa kanya naman, although walang funding, may mga donation na tumutulong para magawa yung mga programs. Ang tawag doon ay grassroots organizations. Tinap niya yung mga private na philanthropo, mga ganyan. Kahit sa international community, di ba? Lalo nung kasagsagan nung sunod-sunod tayong binabagyo, etc. Tapos nung COVID pa, kanino nagpapadala? Hindi sa DSWD, hindi sa national government. Sa opisina niya. Kasi walang tiwala kay Digong noon. Kaya yung hindi ko sure opisina ba yun, yung punong-puno na yung nila ng mga padala, mga donations. Oo. Tapos ang DSWD, malalaman natin later on na yung mga delata at mga donation na diniretso sa kanila before, nabubulok lang sa Yes. So, At yung iba pa nga tinitinda. Di ba? Naalala niyo yan? Kasagsagan ng pandemic, tinitinda, naka-DSWD na kahon pa. Oo. Mga hayop, di ba? So, bakit? Ginigipit pa yun, Oo. Kaya tataka ako, ba't nga nanalo pa nung Kaso, nadala ng Unity. Nasaan na yung Unity ninyo? Sino pa yung ginigipit? ayun, Siya pa yung maano na ng nagpe-perform. impeachment, Kaya nga. Tapos tinatanggi nila. Siyempre, para hindi... Impeach na yan. Huwag na kayong patumpik-tumpik. Kunwari pa kayo walang nangyayaring Tapos natawa ko kasi kausap daw ni VP si PBM na nakausap daw niya tungkol doon at siya mismo natanong kung alam daw ba ng presidente tungkol sa impeachment rumor. Alam naman daw. Pero ginagawa ba? Parang okay, alam ko, pero bahala kayo dyan. Hindi kasi, eto napaka-strong no persona na gustong ipakita ni Sara. Pero mula nung siya naupo, haircut lang niya yung nagbago pero yung performance niya napaka-weak. Napakahina. So ang dami nagsayang ng boto sa kanya. Kasi di mo mararamdaman yung service Unlike nung before. I mean, I hate to compare but hindi mo maiiwasan. Oo. Tapos tawag dito,
nag-message pa na babala po sa lahat. Ayun, Ihanda po natin ating mga sarili sa panahon ng taghirap. Punyeta, wala ba kayong ginagawa para ihahon tayo sa hirap? Wala, ihanda lang daw. Wala, parang ano lang, titignan lang nila. Kasi brace yourself, guys. Maghihirap tayo. So, yan naranasan nyo na yung leadership ng yung Duterte legacy. So, tigil-tigilan na natin, ha? Naglolokohan na lang tayo dito. Leadership? Weak. Dapat nga ma-impeach na yan. Ang hirap ano yun. Walang kayang gawin. Yung tipong supposed to be military yung kanyang background, dapat laging handa, dapat lagi kang merong plan B, plan C, plan D, or meron kang alternative na mahanap. Wala! Tsaka habang kahit nakaupo pa siya ngayon marami pa rin talaga mobile katulad ng kay Pidots. Ngayon nung di ba may kaso si Pidots ngayon sa Pina. Anong sagot niya nagpapakulong na lang daw siya kasi binubuli daw siya. Ba, siya pa ngayon ng pa-victim ang potek. I mean, come on. Aminin nyo na nagoyo kayo nung mag-ama. Kaya lesson, wag nang pabalikin pa. Kasi wala naman tayo nahita. Ano ba nahita natin kay Bongo, kay Bato de la Rosa? Wala! Ang problema, kuya, nakabalik na yung dating tyrant O nakabalik, ano na pala ng tao? Naging 20 pesos ba ang bigas? May balita pa nga na dadalaw daw tumulong sa kanya sa Hawaii dahil lahat daw tinalikuran sila, tapos yung mga pamilyang nabasa niyo ba yan, yung articles na yan, na yung sa taga-Hawaii daw tinulungan daw sila. Pati doon kayo tumakbo sa Hawaii, wag dito. Doon na lang kayo. Kasi nga dito, kasi ang Hawaii under din ng ng US, yan. Oo nga. So, hindi siya makakatakbo doon dahil may kaso pa siya. Pero kahit naman din tong si Bongbong, ano ang sinabi? Ang mga investors, mga nabawasan pa. Oo. Di ba? So, kahit na mas marami yung biyahe niya ngayon kumpara kay Duterte last year, mas konti. At nabawasan pa nga. Paano magtitiwala may mga utang pa yata. Sobrang laki kasi ng utang. Sobrang laki ng nangyari ng utang. Anong bangko yun? Sa International Bank ba yan? World Bank. International Bank. Hindi, I mean international na na bangko. World Bank. World Bank. Na ilang patong yung naging utang. Simula nung last administration, tapos ngayon. Simula pa lang ng administration ni PBBM medyo mataas na dun sa palaki ng palaki yung mga inuutang. Tapos pa ngayon, tawag dito, di magkandamaya kung kanino papanig, sa China, sa US, sa anong bansa. Buti sana kung may nakikita tayo dun sa mga inuutang. Buti nga sana kung yung pinangako natupad doon na lang tayo sa pinangako Yun lang. Sobrang konti na nga lang nung pangako. Isa lang yung pangako nila. Yun pa lang sa kasi ongoing ngayon yung ginagawang release sa sa Malolos. Nung panahon ni yun. Panahon pa Actually, panahon pa ni ni Ramos yun unang pinanukala Tapos Hindi ba, nangutang ulit para doon? Ha? Di ba nangutang ulit para doon? Kasi nga maraming i-renovate dahil natanggal ng ilang taon. Kaya nga, pero hindi yun yung project ni Digong, hindi yun yung project ni ang huling niyan, si Gloria ata. Si Gloria, tapos kinancel ni Pinoy, tapos nangutang si Pinoy sa Japan, tapos si Duterte bumalik ulit ng China. Para yan. I-expand, Expand. So hindi wala kilalaman si Marcos diyan. Yung project na yan naging ongoing noong panahon ni Duterte. Hindi, panahon ni Gloria. Panahon ni Gloria. Tapos nahinto lang doon sa panahon ni Pinoy. Kasi nga dineclare na maanomalya yung kontrata. Tapos inutang sa Japan, and then tinuloy ulit, tapos binalik ulit ni Duterte doon sa
sa China. So, ano yan, patong na utang yan. So, yung mga inutang ni PBBM, walang kinalaman doon. Wala. Wala, ano? Wala. Kasi ano na yan eh. Ongoing na yan eh. Kumbaga, magiging over budget na yung project na yan. Bale, yung inutang na yun ni Duterte. Tapos yung kay Bongbong, iba pa. Yung mga pinag-utang. Oo. So, Eh di ba nga doon sa 100 plus na projects ni Duterte, 3 lang yata natuloy. Yung airport ba sa Bulacan private? Oo, sa ano yun? Sa San Miguel. Private. nag-start na ba yun? Matagal na. Tagal na eh. San Miguel, Hagono. Basta, yung tinatambakan naman. Kaya binabaha ang Hagono. Nawawala sa mapa. Actually, yung pagbaha nga nito na pati yung Pandi, binabaha na dati, hindi naman. Dahil nga mataas na lugar ang Pandi. Dahil nga doon. Ayaw lang kilalanin. Kasi reclamation din yung ano na yun, project na yun. So, abangan natin yung pang update patungkol dyan kung may continuation ba yun sa impeachment na i-news ba dyan. Abangan po natin at para pa sa ibang malita, manood lang po kayo ng What's News sa FPS Media NCA YouTube channel. At maraming salamat po sa mga manood. Kita-kits po tayo at yan po ang ating What's News.